Malakas kong binuksan ang pinto ng kwarto namin pero bago ko patutuloy ang isara, bigla na lang akong hinigit ni Gabriel at niyakap na mahigpit. Kasabay nun, sinara niya ang pinto at inalo naman ako sa pag-iyak. Wife, please hear me out. Hindi ko sinasadyang maitulak ka ng malakas. Kaya mo lang nagawa yun dahil sa pagkatalanta ko at puro dugo na naman nasa kamay ko. Please, I'm sorry. Bulong niya sa tenga ko at hinalikan ako sa buhok. Dahil sa narinig, mas lalo pa akong umiyak ng malakas na hinampas siya sa likod. Naramdaman kong hinaaplos niyang buhok ko at inaalo. Ang sakit! Reklamo ko na maramdaman ko ang bubog na mas lalo pang bumuon sa palad ko dahil sa ginawang paghampas sa kanya. Inihiwalay niya ako sa yakap niya at pinaupo sa kama namin. Habang lumuluha, pinagmamasdan ko lamang kilos niya. Nakita kong pumasok siya ng CR at kinuhang medicine kit. Stop crying, wife. I'm sorry. Paghingi niya ulit ng tawad at sinimulan ng gamutin ang sugat ko. Pinagmamasdan ko lang mukha niya na ngayon puno ng pagsisisi at pag-aalala. Bakit mas pinili mo akong asikasuhin kaysa doon sa kiyari na yon? Matabang kong saad kaya rinig kong mahina niyang pagtawa. Dahil nagsiselos ang asawa ko. Simpleng sagot ni Gabriel na tinigil ko sa pag-iyak at kinunutan sa noo. Anong pinagsasabi ng gagong to? Anong nagsiselos? Ako magsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Dahil kinampihan niya si Kiara. Kahit siya talagang may mali sa aming dalawa? Well, totoo namang magsiselos ako dahil asawa ko siya. Ang kapal ng mukha. Bulong ko at muling nagpatuloy. Bakit naman ako magsiselos? Hindi naman ako dapat magselos, di ba? Pagsisinungaling ko pero umaling lang si Gabriel na tila hindi naniniwala sa sinasabi ko. Okay, sabi mo eh. Kahit naagawin niya ako, hindi ka pa rin magsiselos? Pagtatanong niyang muli. Kaya uminit ang ulo ko. Malakas na inagaw sa kanyang kamay ko. Subukan niyang agawin sa akin. Magkamatayan talaga kaming dalawa. Walang preno kong sabit, tumitig pa sa mga mata niya. At doon na-realize ko na lang ang sinasabi ko. Nakita ko pa ang pangiti niya at muling kinuha ang kamay ko para gamutin muli. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng hiya sa mga pinagsasabi ko ngayon. Kung dati hindi ako naiiyak kay Gabriel dahil wala ako nararamdaman sa kanya, ngayon iba na. Tuwing nakikita niya ako, gusto ko laging komportable at maayos akong haharap sa kanya. Higit sa lahat, kung dati hindi ako nainis kapag may kasama siyang babae o katabi lamang, ayos lang sa akin dahil di ko pa naman alam kung anong mararamdaman ko sa kanya dati. Pero ngayon ibang-iba. Nainis man akong umamin pero nakaramdam ako ng selos nang itulak niya ako ng mga oras na yon. At dahil sa mga bumabagabag sa isip ko, hindi ko namamalayan. Umiiyak na naman ako dahil sa labis na frustration. Hindi ko alam pero simula nang may naramdaman na ako kay Gabriel, halo-halo nang nararamdaman ko. Nararamdaman ko na nga ang mga dapat kong maramdaman na emosyon sa isang tao. Magulo at nakakalito minsan dahilan para mainis ako sa sarili ko at hindi ko maintindihan ano ba talagang tama. Wife, why are you crying again? May naiwan kang bubog sa kamay mo. Dinig ko ang pagkataranta ni Gabriel kaya umaling ako at muling nagsalita. Naiinis ako sa sarili ko pati na rin sa nararamdaman ko. Bakit ka naiinis? Tell me baka pwede ako makatulong para mawalayan at maging maayos ka na. Saan niya kaya yumuko ako at pinagpaturi ang pagsasalita. Naiinis ako dahil nagsiselos ako sa Kiara na yon. Mahina akong saad kaya nang iangat ko ang mukha ko. Puro ng pagtataka ang mukha ng taong kaharap ko ngayon. Wife, hindi kita narinig. Ano bang sinabi mo? Pagtatanong ni Gabriel muli, kaya kinagat ko ng marin ang labi ko. Inulit ang sinabi ko pero sa mabilis na paraan. Ang sabi ko, nainis ako dahil nagsiselos ka kay Kiara. Kapag kasama mo siya, kapag katabi mo siya, kapag hinahawakan niyang kamay mo, doon ako nakakaramdam ng selos. Nakakainis dahil di ko alam kung anong Naputol lamang ang sinasabi ko nang maramdaman kong malambot na gabi ni Gabriel. Sa labi ko, di agad ako nakagalaw sa ginawa niya. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko na para nakikipaghabulan kay kamatayan. Nakaramdam ako ng kakaiba sa tiyan ko, para ko nakalutang dahil sa ginawa niya. Unti-unti ko naramdaman ang pagkawala ng labi ni Gabriel sa labi ko. Natulala ako sa ginawa niya. Namalayan ko na lang hawak-hawak niyang pisngi ko at tumitig sa akin ng diretso. Pinagdikit niya ang noon naming dalawa sabay punas ng luha ko sa pisngi ko na ngayon sunod-sunod namang tumulo dahil sa ginawa ko. You're jealous. My Colleen is jealous. Ang sarap pa sa pakiramdam na ganito ka magselos. Ang sarap mong halikan kapag nagsiselos ka. May pangasar sa bawat salitang binibitawan niya kaya hindi ko maiwasang umirap na kinulaki pang lalo ng ngiti niya. Ang sungit-sungit pa rin kahit nagsiselos. Dagdag niya pa. Sabay higa kaya't napasama na rin ako. Napapikit ako nang yakapin niya ako.
Isinandal ko ang mukha ko sa dibdib niya at tinalang kumibo sa mga pinagsasabi niya. Narinig kong mahinang pagkanta niya dahilan para dalawin na ako ng antok. Welcome to Braham Restaurant. Pagbati ng waiter kaya tinanguan ko lamang siya. Nang mabasa ko na sa VIP room daw siya, doon agad ako nagpunta. Na makita ko na isang waiter, inassist niya ako kung nasa ng VIP room. Umakit pa kami sa engranding hagdanan. Na makita kong gintong pinto, pinapasok niya na ako. Pero pagpasok, napatigil ako sa paglalakad na makita ko si Gabriel. Nandito't may kausap na naka-attire na lalaki. Nang magtamang mata naming dalawa, kumunot ang noon niya. Kitang-kita kong pagtataka sa mukha niya kung ba't nandito ko. Nakita ko pa sanang tatayo siya para salubungin ako, pero parehas kaming napalingon nang may tumawag sa pangalan ko. Hey, Colleen! Na makita ko siya, nilagpasan ko na lang basta si Gabriel. Alam ko nagmamadali din ng taong kikitain ko ngayon. Tommy, anong balita sa pinapagawa ko sa'yo dati? Nakuha mo ba lahat ng dapat kong malaman? Bungad ko kaagad nang tumabi ako sa kanya. Nakita ko umusod siya papalapit sa akin. Nilabag ang brown envelope na naglalaman ng lahat. Nang buksan ko to, napangisi na lamang ako na sa nakita at nabasa ko. Nagsimula ring magpaliwanag ang katabi ko. Gago rin pala yung si Jimmy Maceda. Kaya para ganyan ang trato sa'yo dahil hindi kanya tunay na anak? Anong gagawin mo ngayon, Colleen, matapos mong malaman ang pinakatatagong sekreto ni Jimmy Maceda? Itatago ko muna. Nang lingon ko siya, nabigla ako dahil magkalapit na palang mukha namin. Si Tommy, isa sa mga taong pinagkakatiwalaan namin ni JC. Simulat sa pool, kaya close kami nito. Isa siyang pinakamagaling na hacker at spy sa larangan ng mafia. Bakit ka tumatawa? Nakakatakot tumingin yung asawa mo. Parang babarilin na lang ako ng biglaan. Bulong niya pa kaya't napatango ako at nagkibit balikan. Ganyan talaga yan kapag tumingin. Sagot ko naman. Pero mas lalo ko nagulat ng bulong si Temi sa tenga ko. Tumayo na si Gabriel de la Merced. Papunta na dito sa pwesto natin. Lilingon sana ako para kumpirmahin kung tama sinasabi niya. Pero napatayo ko sa kinaupuan ko nang may humawak sa braso ko at basta na lang akong hinigit palayo kay Tommy na ngayon nakangisi. Nang tingnan ko ang gumawa niyon, ay nagtaka na lamang ako sa reaksyon ni Gabriel. Madilim ang mukha, tumiigting ang panga sa indikasyon na galit ito. Noong nasa baba na nga kami, ay malakas kong binaklas ang braso ko na ikinatigil niya sa paglalakad. At tumarap sa akin, sumalubong sa akin ang malamig niyang titig. Teka lang nga, bakit ba bigla ka nilang nanghihigit? Alam mo bang importante pinag-uusapan namin ni Tommy? Seryosong saad ko, dahilan para tumaas ang kilay niya at ilang hakbang ang distansya. Do you want to know why I did that? Wife, because I am jealous. I am jealous right now. Okay, nasabi ko na lamang. Tumango-tango pa, bago tuluyang tumalikod sa kanya para pumasok ng sasakyan niya. Narinig ko pa ang marahas niyang pagbuntong hininga at muli akong pinaharap sa kanya. Namakita ko ang itsura ni Gabriel, lihim ako napangiti at tinago ang kilig sayang nararamdaman ko sa mga oras na to. Gusto ko muna siyang asarin. What? Anong klaseng sagot yan, Colleen? Wala ka bang pakialam kahit nagsiselos na ako? Ganyan ang reaksyon mo. Hindi ka ba natutuwa? Bigla mo na lang akong hihirigitin sa harap ng taong kinakausap ko. Paliwanag ko kaya kitang-kita ko ang pag-irap niya. Pinandilatan ko siya ng mata na makita kong ugali niya sa narinig. Siya pang may ganang maging masungit ngayon. Kaya para manahimik siya, hinawakan ko ang kamay niya, muling pumasok sa loob. Bakit na naman tayo pumasok dito? Para halikan ng lalaking yun? Narinig kong pagrereklamo niya, kaya tumigil ako at muli siyang hinarap. Gabriel, hihingi lang tayo ng pasensya sa ginawa mo. Kapag nag-inarte ka, talagang ihahampas ko sa itong hawak kong brown envelope. Pagbabanta ko, kaya nakita ko namang namutla siya. Naramdaman ko rin ang palalamig ng kamay niya dahil hawak ko ito. Hindi ko minsan maintindihan si Gabriel. Minsan di naman siya natatakot. Kaagad pero kakaiba naman ang ngayon. Meron ka ba ngayon, wife? Wife, parang ang sadista mo at mabilis kang mairita. Pang-osyoso ni Gabriel at mahina pang sumipol. Hindi ko na lang muna siya inintindi dahil nakita ko si Tommy ngayon. Natawang-tuwa tila hinihintay ang pagbabalik namin ng asawa ko. Oh, bakit kayo bumalik? Akala ko iniwan niya na talaga ako ng tuluyan. Parinig niya kaya pinagbantaan ko siya at tumahimik dahil tumataas na naman ang tensyon sa pagitan nila ng lalaking katabi ko ngayon. Nararamdaman ko kasi humigpit ang pagkakahawak sa akin ni Gabriel.
At naramdaman kong nilagay niya isang kamay sa bewang ko. Tila sinasabi niyang pagmamayari niya ako. Huwag ka mag-alala, De La Merced. Hindi mo ako kaagaw sa asawa mo. At saka ayos ang ginawa mo kanina. Alam ko lang na nagsiselos ka. Gusto ko sanang sungol-ngalin ang bunganga ni Tommy, pero hindi ito matigil sa pagsasalita. Pinagbantaan ko na nga siya. Bakit di pa rin niya makong pinaparating ko kanina? Buti naman at nagkaintindihan tayo. Bakit ka nga pala kinita ng asawa ko? Pinagdiinan talaga ni Gabriel ang salitang asawa na ikinangisi naman ni Tommy. Bakit kailangan mo pang malaman, De La Merced? Alam kong asawa ka pero dapat alam mo rin ang limitasyon. Seryosong saan ni Tommy at tumayo na rin. Haba ako na may napapahilot sa aking batok at kumiyom naman ang palad ko dahil nang talagang nagtatagisan pa ang tingin na nilang dalawa. Paniguradong kapag naubos ang pasensya ng isa sa kanila ay delikado. Mahirap awatin dahil marehas sa palaban. Nakita kong lalo pa naging matalim ang tingin ni Gabriel sa narinig niya kay Tommy. Kitang-kita ko ang paglapit niya at mata sa mata kung tignan ngayon si Tommy, na ngayon ay hindi nababakasan ng takot sa mukha. Ikaw? Bakit kailangan mo pang ilapit ang mukha mo sa asawa ko? Alam mo namang may asawa na, di ba? Sino ka para gawin yun sa harapan ko? Malamig na pagtatanong ni Gabriel, kaya narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Tommy. Sino ako? Tommy Montakes, one of the trusted friend and person of your wife, De La Merced. Mahina ang ulit mababanaag mo, ang pagiging maangas sa bawat salitang binibitawan niya. Matapos yung sabihin yon, hinalikan niya ako sa pisngi at tuloy nang tumalikod sa amin. Pero bago niya tuluyang iwan kami, narinig ko pa ang pagbabanta niya, dahilan para panlamigan ako. At tungkol sa ginagawa namin, ask your wife. Also, make sure na lagi nasa paningin at tabi mo si Colleen, De La Merced. Hindi mo alam na po pwede siyang mawala sa'yo lalo't ikaw ang susunod na pinakamataas sa lang ng mafia. Nang tingnan ko siya ay nakangisi lamang to sa akin na para bang pinaglalaroan ako ngayon. Alam niya akong ayoko malaman ito ni Gabriel dahil makakadagdag lamang ako sa poprotektahan niya. Kaya namang protektahan ang sarili ko sa mga kalaban. Oh, I forgot. Mas lalo na siyang pinag-iinitan ngayon ng sarili niyang ama at anytime po pwede niyang bawian ng buhay si Colleen. I know that you are one of the most well-trained for being mafia, so protect your wife. Gabriel, danger is always on our side. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tuluyan niya na kaming iniwan. Habang pinagmamasdan ko ang pintong pinaglabasan ni Tommy, naramdaman ko ang mainit na hininga ni Gabriel na tumatama ngayon sa tenga ko. We will talk later, wife. Pag-uusapan natin ang dapat pag-usapan. Nang ilabot ako sa boses ni Gabriel na sobrang seryoso at lamig nito. Di na ako lumingon at diretso nang lumabas. Pagkalabas ko'y parehim ako napahawak sa dibdib ko. Pinakawalan ng kanina ko pang pinipigil ang hininga. I am doomed. Lagot ako pag uwi namin ng bahay ni Gabriel. Explain. Matigas ang sabi ni Gabriel at tinapon niyang sarili sa sofa. Kaya parehim akong umirap at malakas sa binagsak ang envelope na hawak ko. Narinig ko naman ang pagbabanta ng asawa ko. Huwag kang magdabog, wife. Baka hindi ako makapagpigil, halikan kita. Saan niya at nilawan ng lekting na nakalagay sa leeg niya. Explain, wife. Huwag mong hintayin gawin ko yon. Pero imbestigahan ko si Jimmy Maceda. Panimulakot na magtama mata namin habang si Gabriel, seryoso lang tong nakikinig. Kaya nagpatuloy ako. Matagal ko nang alam na hindi niya talaga ako anak. Nakinuha niya ako sa isang pamilyang kinainggitan niya at di ko na kailangan pang hanapin ang tuloy kong pamilya dahil simulat sa pool kasama ko ng isa sa kanila. Kung alam mo yun ang pinakatatagong sekreto ni Jimmy Maceda, nagkakamali ka. May masigit pa doon. At kapag nalaman mo paniguradong gusto mo siyang patigilin sa pagtakbo sa politika at pandirian siya, alam mo kung anong pinakasekreto niya? He killed and sold some people for the sake of money. At hindi lang yan. Bakla si Jimmy. At nalaman ko ring binibenta niya ang sarili niya at pagkatapos ng gamitin at pagsawaan, ang taong yun papatay na lang niya ito. Akala ng iba lalaking isang Jimmy Maceda, pero hindi nila alam binibenta pala nito ang katawan niya para lang sa pera. What a gross man. Baka sa boses kong panidiris sa mga nalaman, nabasa ko sa tunay na baho na Jimmy Maceda. Naramdaman ko rin ang kilabot na lumukob sa buong sistema ko pagkatapos kong sabihin kay Gabriel lahat ng yon. He's my enemy, by the way. Jimmy Maceda is a traitor politician and friend. Wife? Nabigla ako na sabihin sa akin yan ng taong kaharap ko ngayon. Kala ko ba magkasundo kayong dalawa? Pagtatanong ko kaya ngumisi siya at matalim na tumitig sa mga mata ko.
Hindi ako bobo, Colleen. Simulat sa pool pa lang alam ko nang may kakaiba kay Jimmy, pero hindi ko pinahalata. Pero dahil gustong gusto kong malaman kung sino ba talaga siya, kinuha ko lahat ng impormasyong kailangan ko. Paliwanag ni Gabriel kaya't bumagsak ang paningin ko sa envelope na nakalatag sa lamesa ngayon. Kahit tamang hinala ko, gusto ko marinig mismo sa bibig ni Gabriel ang sagot na gusto kong marinig. Ibig sabihin, alam mo na to? Pagtatanong ko kaya't sumilip ang malit ng ngiti sa labi niya. Nakita ko naglabas siya ng baril at nalagay sa harapan ko. Dahil sa ginawa niya, nagtaka ko siyang tinitigan. Yes, wife. At dahil ginalit niya ako ng tuluyan, hindi ako papayag na ikaw lang unti-unting sasira kay Jimmy Maceda. Kasama mo ako, kulit. Kakampi mo na ako. Wika ni Gabriel. Colleen's POV. Come on, wife. Get up quickly. Kala ko ba well-trained ka na ni JC? Bakit ang bilis mo yatang bumagsak ngayon? Pagtatanong ni Gabriel habang ako na may nakadapa sa sahig, iniinda ang sakit na nararamdaman ko. Gusto ko sanang murahin si Gabriel dahil sa biglaan niyang pagsugod at di na muna ako pinag-warm up sa training ngayon. Habang narinig ko ang boses niya, inihanda ko rin ang sarili ko sa sunod niyang pag-atake. Tumihaya ako saglit at nanatiling na kayo ko habang niindang sakit sa bewang ko dahil sa biglaang pagbagsak sa akin ni Gabriel sa foam ng training room niya. Wife, are you okay? Nabigla bang katawan mo? Saan ka ba napuruhan? Naramdaman ko lang sa tabi ko si Gabriel at inaalalayan akong tumayo. Lihim akong napangisa dahil tumalab ang pag-iinarte ko sa kanya ngayon. Nang mahawakan kong batok niya, malakas ko tong hinampas. Dahilan para makatulog siya, tiniyaan ko rin lang na mahulog ang katawan niya sa foam. Na makita kong parang ayos naman si Gabriel, pinalagot ko ang daliri ko pati na rin ang batok ko. Naramdaman ko ang kaginhawaan sa ginawa ko. Nag-warm up ako bago iwanan si Gabriel na ngayon tulog na sa pwesto niya. Ngumisi ako, tuloy na siyang iniwan. Mabuti lang sa kanya yon. Sino ba namang matutuwa kung agang-aga basta na lang niya ako inila sa training room para daw mas lalo pang maging hasa ako sa pakikipaglaban. At dahil wala pa akong agahan, hinang-hina pa ako sa pag-iensayo nang bigla niya naman akong babanatan ng iilang sipat suntok na naiwasan ko naman. Dahil sa pagkakabwisit ko, pinatulog ko muna siya para hindi manggulo sa akin ngayon. Bago mag-alsal, naligo muna ako at naging maayos ang lahat. Nagluto na rin ako dahil anumang oras magigising na ang kasama ko. Ang niluto ko ngayon, adobo. Pasalamat na lang ako dahil hindi mapili at maarte si Gabriel sa pagkain. Nang matapos ang lahat-lahat, nangunot naman ang noo ko nang marinig kong sunod-sunod na pag-doorbell sa labas. Wala naman akong inaasang bisita ngayon, kaya palihim kong tinago ang baril sa likuran ko. Pumunta para tingnan ko sino ito. Sinilip ko muna to sa butas at nagtaka na lamang na sa JC pala ito na ngayon nakasimangot at tila naiinip dahil nakailang doorbell na to. Kaya binuksan ko na to na kiniliwanag ng mukha niya na makita ko. Halos matumba pa kami na sunggaban niya ako ng yakap. Sobrang higpit na akala mo isang dekada kaming di nagkita. Bunso ko, na-miss kita. Na-miss mo ba ang kuya mong pinakagwapo sa lahat? Mahanging tanong niya at kusa nang pumasok sa bahay namin. Napailing na lang ako dahil wala talaga sa vocabulary ni JC ang salitang hiya. Nang sundan ko siya sa kusina, tumaas na lamang kilay ko na makita kong siya una nakatikim sa niluto kong ulam. Bakit ka nandito? Para makikain. Pagbibiro ko na kinatigal niya sa pagsubo ng manok at sinaman ako ng tingin dahil sa sinabi ko. Grabe ka naman sa akin. Nabalitaan ko kasi kay Tommy na pinaimbestigahan mo si Jimmy Maceda. Kamusta naman? Pangausisan niya kaya umupo muna ako bago paliwanag sa kanyang nangyari. Ayos naman. Bukod sa alam naman natin hindi niya ako tunay na anak, nalaman din nating binibenta niyang sarili niya para sa pera. Nakakadiri. Nandiri kung saan na kinangiwi naman niya.